Ulyo, daw nalukatan nyo iti libro tayo iti Ephesians. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Verses okay, basa akti agruhi tayo iti verse 3. Ephesians chapter 5, magruhi tayo iti verse 3. Kunantoy. But immorality or impurity or greed must not even be named among you as is proper among saints. And there must be no filthiness, silly talks, or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of God, of Christ in God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. For you were formerly darkness, but now you are light of the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. Niya po Diyos mang bendisyon iti sa una. So, sa last Sunday ay nakita po natin na naumpisahan po natin yung chapter na ito or pinagpatuloy natin sa second point ng imitators of God. So yung una, walking in love. Pangalawa is walking as children of light. So tayong mga mananampalataya ay we are called, tinawag tayo, at ginawa po tayong anak ng liwanag. Kahit wala yung halo na nakikita dito, but we are called and we are the children of light. Tayo po yung anak ng liwanag. So una, as children of light, we should walk or mamuhay tayo, sabi sa verse 3, as befitting saints. So nakita natin ano ba yung pamumuhay ng isang tao ng Diyos? Ano ba yung pamumuhay ng santo ng Diyos? Kasi we are called saints. We are called and we are made saints. Ginawa po tayo na santo ng Diyos at tinawag tayo na santo. So by status and by possession, ang isang mananampalataya ay santo. Not because of what we have done. Hindi dahil sa ginawa nating santo yung ating katawan. Hindi. Pero ginawa po tayo ng Diyos na santo. Tinabi po niya tayo from the power of sin and from the penalty of sin, from the power of Satan, from the darkness, nilagay po na tayo sa the kingdom of His own beloved Son. He separated us as saints. Kaya we should walk as befitting saints. At sa pamumuhay po natin bilang isang santo, sabi po, immorality, impurity, covetousness, nawa ay hindi po tayo matawag na ganon. So sabi po, nakita po natin, it must not be named among you. Yun yung yun yung isang challenge sa ating mga mananampalataya. Na hindi po tayo matawag na immoral, hindi po tayo matawag na unclean, hindi po tayo matawag na covetous. Bagamat minsan sa ating lumang pagkatao, bagamat natanggal na, andun pa rin yung yung residue. Pag mayroon tong covetousness, yung kasakiman sa buhay mo, sa puso mo, parang lalabas na nalalabas itong immorality, itong fornication. So sa verse 3 na ito, nakita po natin yung parang yung mga gawa na nanggagaling sa puso na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya.
At ang kautusan, sabi ni Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, you must not be named as such. Hindi ka sana matawag na ganito. So, yun yung kautusan eh. Kasi alam po natin, ang buhay natin ay lahat po ng mata ng hindi mananampalataya at kapwa nating mananampalataya ay nakatingin sa atin. At minsan, di-evaluate us according to their own standard. Hindi sa salita ng Diyos. Kaya sa ating mga mananampalataya, ito po yung kautusan. Huwag po sana tayong matawag. It is actually a present imperative. Ibig sabihin, you stop being called as such. Kaya there should be transformation sa buhay nating bilang isang santo ng Diyos. Nawa yung pagkasanto natin na binigay ng Diyos at ginawa ng Diyos sa buhay natin ay makita sa buhay natin. Bagamat mayroon yung mga pagkukulang, mayroon yung mga pagkakasala minsan, ay nawa hindi maging practice sa buhay natin na ito yung ating mga gawain. At sa verse 4, nakita din natin dito, hindi lang yung yung mga action coming from the inward covetousness, pero pati yung mga pananalita. At sabi ko nga, minsan, dito karamihan natitisod ang mga mananampalataya. Yung mga pananalita. Yung maruming pananalita, yung mga walang silbing pananalita, at yung malalaswang pananalita. Actually, itong coarse gisting ay ito yung para bang hindi halatado minsan na marumi. Alam po natin, tayong mga mananampalataya, sometimes we attend yung lamay. Di ba sa mga lamay, ang daming kwento na lumalabas na nakakatawa. Mas lalo na in the opposite sex. At minsan po nakikitawa tayo na parang, wala lang. Pero, sabi pala ng salita ng Diyos, ang mga yon, it is not fitting. Hindi po yun nararapat sa isang santo. Mas lalo na kung tayo na yung magkwento. Minsan, nakikitawa tayo sa mga maruruming kwento. Tignan nyo yung mga, di ba, andun lahat sa sukmed. Nakakatawa nga yung mga biro nila. Pero kung tignan mo, parang ginawa na parang ginawa na tayo na walang Diyan ko na tayo kat linalabusan ng titao. Ayan. So sabi dito, it is not fitting, hindi po nararapat ng mga kwento na ito o yung mga pananalita na ito, yung pagkukwento ng mga ito, nanggagaling sa isang santo. Kasi, separated ka na. Meron na yung talagang tinabi ka na ng Diyos para sa Kanya. Pero, di pa nagguyod tilubong kami kat nagpigsa. Diba? Na sometimes, unaware, ginagawa natin ang mga ito. Kaya ang sabi dito, it is not fitting. Hindi po ito nararapat sa isang mananampalataya, sa isang bagong nilalang ng Diyos. So, kung hindi nararapat, ano ang lalabas sa ating mga bibig? Sabi po, giving of thanks. Yung pasasalamat sa Diyos. Kasi kung wala ng pasasalamat sa Diyos, sa bibig natin, itong mga tatlong klase ng pananalita, ito yung mga lalabas sa bibig natin. Kasi
we are prone to wander, sabi nga nung awit. So, verse 5, for this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So sabi po, for this you may be sure. Sabi ni ESB, si ESB, parang word for word translation, sabi niya, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of God or of Christ in God. So sa verse 3, nakita po natin that the Apostle Paul rebuke and admonish yung mga Kristiyano sa Efeso na namumuhay bilang fornicator, unclean, at saka covetous. Pero dito, pinakita niya, bakit nga ba he give that rebuke? Bakit nga ba nagbigay siya ng isang kautusan na you must not be named as such? Kasi, ito yung dahilan. For this you know with certainty. Actually, ito ay ito ay parang double word na know. For this you know and knowing. Kasi ang nagamit dito na word, Greek word is este ginosko or oida ginosko. Yung oida, you know it by perception. Alam mo kasi nakikita mo. Yung ginosko, alam mo with intimacy kasi ginagawa mo. So, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, alam nyo kasi nakita nyo na ituro sa inyo. Alam nyo by experience na ang mga gawaing ito ay isang idolatry. You know it? Alam nyo yun. So, nakita nyo. Napag-aralan nyo. At saka, sabi, you know it by experience. Ito yung problema sa ating mga mananampalataya minsan, na kahit alam po natin na mali. Just imagine yung sikat na pastor, yung sikat na church leader, na kung saan 5 years tinago niya yung kanyang immoral activity. Yung sikat na writer, Christian writer, 8 years bago magkaroon ng confession. Alam nila yung katotohanan. And in the midst of their immoral activity, habang ginagawa nila yung activity na yon, sumusulat pa sila ng mga libro condemning those acts. Sinasabi nila, mali ang ganitong mga ginagawa ng isang mananampalataya, while in their closet, ay kanilang ginagawa. Alam nila. Alam po natin na ito ay mali. Hindi po gawain ng mga mananampalataya ito. Pero, yun nga po yung, yung masakit na katotohanan na kahit alam natin, minsan ginagawa pa rin natin. Alam natin na ang mga gawain na ito, sabi nga, gawain ng mga idolater. Hindi po ito gawain ng isang mananampalataya. Kaya sabi, you know with certainty na ang mga ito, not one of them who is an idolater has an inheritance in the kingdom of God and in Christ. Kaya sinasabi dito na ang mga gumagawa sa mga ito, they are idolaters. Ano ba kasi ang idolaters? Kaya sabi niya sa mga mananampalataya, you are not an idolater. Hindi kayo sumasamba sa mga idolo. You are not an idolaters, kaya huwag yung hayaan ng mga gawain na ito, ay inyong ginagawa. Kasi alam nyo na ang mga idolaters na mga ito,
wala silang lugar sa kaharian ni Kristo at ang Diyos. Kaya alam niyo yung kahihinatnan ng mga taong gumagawa nito. Kaya sabi, stop doing it. Kaya kung sa inyo, sabi niya, na gumagawa sa mga ito, stop doing this. Ihinto niyo na. Kasi hindi kayo idolater. Kundi santo kayo. Idolatry primarily is the sin of the mind or heart. Na kung saan ang idol ay doon nabubuo. For the idol is created before it is manifested outwardly by variegated lust, such as sex, material wealth, power, or glory. Ito po ay nangyayari sa mga churches, to be honest. Minsan, ang pastor, siya yung power. Minsan, ang kasikatan ng church, it is the glory of the pastor. And there are lots of problems within the church. Pero sabi nga, hindi po kayo idolater. Isa po kayong santo. At alam natin, sabi nga na ang mga gumagawa ng mga ito has no inheritance in the kingdom of Christ and of God. Kaya, ihinto na. Ephesians 4:17, nakita po natin ito. Sa Ephesians 4:17, sabi niya, so this I say, and affirm together with the Lord, that you no longer walk, or that you walk no longer just as the Gentiles also walk in the futility of their mind. Huwag na kayong lumakad na aayon sa paglakad ng mga hintil na ito. Sa Colossians 3:5, sabi po, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desires, in greed, which amounts to idolatry. So makita po natin na ang mga gawain na ito, actually, it is an idolatry. It is the worship of other God. Kasi immorality, it is the worship of self. Kadalasan, actually, lahat ng mga ito is the worship of self. Tayo na. We unseat, although bagamat hindi po natin kayang gawin yon, we unseat Christ from the throne and we make ourselves God instead of Him. Kaya huwag po sanang mangyari ito. So, we know with certainty. Kaya, paulit-ulit na ito, paalala ng banal na Espiritu. May isang writer na nagsabi, sabi niya, allow me to read it in English, sabi niya, all sin is founded in a secret atheism. Atheism is the spirit of every sin. All the wicked inclinations sin the heart are sparks from latent fire. The language of every one of this is, I would be a Lord to myself. I would not have a God superior to me. Yan na po yung yung tao. Sabi niya, ako ang magiging Diyos sa aking sarili. Hindi ko hahayaan na may ibang Diyos na maghahari sa akin. In sense of omission, we own not God. In neglecting to perform what He enjoins, in sin of commission, we set up some lust in the place of God, and pay to that the homage which is due to our Maker. So sabi po niya, we deny His sovereignty when we violate His laws, we disgrace His holiness, when we cast our filth before His face, we disparage His wisdom, when we set up another rule as the guide of our actions, that law He hath fixed. Every sin invades the right of God and strips Him of one or other of His perfection. So sabi niya,
Lahat ng kasalanan ay it invades, talagang sinakop niya lahat ng lugar ng Diyos sa atin. At inalisan siya ng kaniyang kabanalan. Bagamat we cannot remove the holiness of God, but then we know that since we are saints, alam po natin na santo tayo, meron yung kabanalan ng Diyos sa atin, na kung saan, kung tayo ay nagkakasala, we allow sin to invade the place of God in our hearts. At nawa, huwag ganun. So, alam po natin na yun, that the immoral, the unclean, the covetous man has no place in the kingdom of God in Christ. So sabi sa 1 Corinthians 6:9-11, 1 Corinthians 6:9-11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexual, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Such were some of you. Ganito kayo sa nakaraan. But you were washed. Nahugasan kayo or nalinis kayo. You were sanctified. Ginawa kayong santo. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. So ito yung sabi niya sa mga taga-Korinto. Itong mga gawain na ito, oo, ginawa yun ito noong sa nakaraan, in your old self. Pero sa ngayon, sabi niya, you are now washed. Nalinis na kayo. Nilinis tayo ng Diyos. You are saints, you are called saints, you are sanctified, you are justified. Kaya, let it not be named among you. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Another command, present active imperative, na preceded by a negative command or a negative midih. So, alam po natin na pag ganito, it simply means na you stop doing the action. At ang action dito, they are being deceived. Nalilin lang sila. Nauuto sila ng mga walang kabuluhang salita. They are being deceived. Hirap sa ngayon eh. Kasi, ang daming false teachers sa ngayon. Sila pa ang sikat. Many of them, they started, sabi nga, right. Pero in the long run, lumabas yung katotohanan. Pero, dinala nila yung mga ibang Kristiyano sa kanilang confusion. So, sabi po dito sa mga taga-Efeso, let no one deceive you with empty words. Yung word na deceive, alam po natin, it is to seduce to error. Talagang lilinlangin ka sa kamalian. Scam. The word today is scam. Let no one be scam. Daming mga Kristiyano ngayon na na-scam. Are they sincere? Oo, sincere sila. Hindi na nga sila uma-absent sa church eh. Hindi na nga sila lahat ng kanilang mga ikapo binibigay. Lahat ng mga sinasabi ng mga kanilang leaders ginagawa. Only to find out na yung gawa nila ay ginagawa nila out of fear. Kasi takot sila. Takot sila.
They are deceived. Kasi anong sabi ng mga leaders nila? Kung gagawin nyo to, God will repay you 100-folds. Bagamat biblical, pero minsan kung yun yung ultimate motivation natin sa paggawa, wala pong mangyayari sa buhay natin. Meron yung isang pastor, wag kayo sana, ang kayo mauman, no, kadoon nga illustration ko, pastor, tanyayang ngord, kat isot ng ko, ta pastorak. Ang dati pastor, naki-attender ti may isang seminar. Ang challenge sa kanila, kahit wala kayong pamasahe, ibigay nyo lahat para sa Panginoon. So, this man went home from that seminar. Kung ano yung narinig niya sa seminar, yun yung binahagi niya sa church. At ginawa niya. Kaya sabi niya sa isip-isipan niya, ang natitira kong pera, sakto lang na pamasahe, pauwi. Pero sabi ng pastor na yon, na nagsalita sa seminar, kung ibibigay ko to, dodoble siya, triple, o kaya it will be given back to me 100-fold. So ginawa ni pastor, nung lumabas yung offering plate, sabi niya, Lord, bibigay ko na lahat. Kasi alam ko na it will come back to me 100-fold. So, ugali da ka no, numalpas ti misa, mapanjay pastor dyan likod, dyan ti ruangan, makisamano. Ayaw ko kung ano yung hinihintay, Pentecostal handshake or Baptist handshake. Lumabas yung pinakahuling tao sa church, walang nagpa-handshake. Ginawa niya, lumakad siya pa uwi. Wala siyang pamasahe. So let no one deceive you. Kasi minsan, yun yung yun yung maging motivation natin. Bagamat totoo, meron ang mga yon, pero with the way they present, ay, parang totoong totoo. Kasi, ang daming nagtitestify. Iwan ko lang kung yung mga nagtitestify ng mga yun ay bayaran din. Kasi, meron yung mga ganun. You testify, this is the price. Meron daw mga ganun. Nung ginawa ko to para sa Panginoon, ay higit doble yung kanyang binigay sa akin. Yun pala, may bayad yun. Huwag po tayong magpalinlang. Let no one deceive us with empty words. Kaya, mas lalo na sa mga doctrines, sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya ito yung sinabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano. Sabi niya sa mga Kristiyano sa Efeso, sa Acts chapter 20, verse 29 and 30, sabi na po doon, I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves men will arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Sa 2 Corinthians 11, 12 and 13, but what I am doing, I will continue to do so that I may cut off opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the matter about things which they are boasting. For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. Sa Titus chapter 1, verse 10 and 11, ito po yung sinulat ni Pablo, for there are many rebellious men, empty talkers and deceivers, especially of those, the circumcision. Teaching things, or who must be silenced because they are upsetting whole families, teaching things they should not teach for the sake of sordid gain. Bakit sila nagtuturo? Kasi kayo yung kanilang mga bigasan. They teach
in order to get what you have. So they teach empty words. Ang mga salita na ito ay charismatic and persuasive. Hindi ko sinasabi yung mga charismatic ang nagtuturo ng mga ganito. Hindi. Pero yung ways nila ng pagtuturo talagang charismatic, mabibihag ka talaga. Kasi anointed, ano sa term ng mga Baptist? Ayan ba? Basta, ayun, talagang persuasive yung kanilang pananalita. Ang sarap pakinggan sa tainga. Pero, katotohanan, it is a lie. Kaya sabi ni Pablo sa mga tao, Colossus, see to it that no one takes you captives through philosophy and empty deception. Mahirap maging alipin ng mga tao na ito sa pamamagitan ng kanilang mga filosofya at kanilang mga empty deception. Sa Isaiah, sabi po, woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Ito yung masama eh. If you are speaking the truth, sa ating kapanahunan ngayon, sasabihin sa inyo, sobra kamot, kasla kamot, nga basbaso. Namnoy ayo, ako na may di bali, orer aramidom detan, napapakawan basol mo. Sabi ni Isaiah, woe to those who call evil good and good evil. So sabi po, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. These things, babalik tayo sa verses 3 to 5, yung immorality, yung uncleanness, yung covetousness, yung mga pananalita na malalaswa. So sa kadahilanan ng mga ito, itong mga kasalanan na ito, yung kapuutan ng Diyos ay kanyang ibibigay. So the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Alam po natin yung the wrath of God, it refers to His holy, righteous, and settled indignation against sin. Ito yung response ng Diyos sa mga kasalanan. Talagang galit siya. Pero His wrath upon our sins as believers ay kinuha po ng ating Panginoong Jesucristo. However, His wrath against the son of disobedience, andito na. So yung word na nagamit dito is present tense or present middle indicative coming, na ibig sabihin yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos ay talagang andito na. Gumagawa na. Pero meron pa rin yung kanyang final vindication of this wrath or the final outpouring of this wrath in the consummation of the ages. So sa ngayon, alam po natin that the wrath of God, ay nakikita po natin paano. So sabi sa Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in righteousness. O paano? Romans chapter 1 verse 24, 26, and 28, sabi po, God give them over to the lust of their hearts into impurity. Verse 26, God give them over to the greedy passion. Dagiti babae, handan nga makiasawa ti babae, makiasawa ay ti lalaki, makiasawa da ti pada nga babae, di lalaki makiasawa iti pada nga lalaki. And then, God give them over to depraved mind to do those things which are not proper. Actually, this is the wrath of God na itong mga sons of disobedience ay ginagawa nila sa ngayon. This is the manifestation of the wrath of God. Pero, meron po yung darating, the culmination of this wrath, na kung saan ang mga tao na gumagawa ng ito, ang mga sons of disobedience, they will be cast forever in the lake of fire. Kaya, sa ating mga mananampalataya, anong sabi? Verse 7, Therefore, bakit nga ba?
Kasi alam natin na ang puot ng Diyos ay gumagawa, it is working effectually against the sons of disobedience. Sabi po, do not be partakers with them. Huwag po tayong makigawa, maging ka-fellowship nila sa kanilang mga kasalanan. So, alam po natin, pag nakita po natin na ang isang kautusan ay palaging nangunguna yung negative, ibig sabihin nun, it is either a prohibition, huwag mong gawin ito, or you stop what you are doing. Pero kadalasan sa mga epistles, ang Greek negative plus the present imperative, pinapakita na ihinto mo na itong makasalanang ginagawa mo. So it is always a command sa ating mga mananampalataya to stop the course of action. At dito, sa context na ito, the course of action na ginagawa ng mga Kristiyano sa Efeso, yung word na partakers kasi dito is joint sharers or to hold together. If we hold on together, sabi mo. Kung ano yung ginagawa ng mga son of disobedience, alam po natin sino ba itong mga son of disobedience? Ephesians 2:2, yun, makikita nyo dun. The sons of disobedience. Itong mga tao na ayaw nila sa Ebanghelyo. Galit sila sa Ebanghelyo. O kaya, kung hindi man sila galit sa Ebanghelyo, sabi nila ay, oo, mananampalataya din kami, pero pwedeng gawin ito. Ito yung mga antinomians. Pero, ang masakit, even the Christians ay nakikigawa sa kanila. They share with the fellowship in the sin of these people. Ang kadalasan kasi natin nakikita ay yung mga parabang, ano ba yung mga mabibigat na kasalanan sa atin? O siguro yung mga immorality, yung mga pagpatay, murder, thieves. Minsan, sa silly jokes or sa coarse jesting, minsan di natin napapansin. Nakikitawa tayo sa kanilang mga gawain. Now, si Pastor Mike, when he share about partakings with the yung mga nagtuturo ng mga maling katuruan, you will really be challenged na. Alam mo na mali, their way of worship, andun ka pa rin. Alam mo na mali yung kanilang pinag-uusapan, pinagtatawanan, andun ka pa rin nakikitawa. Kaya sabi ng kautusan, sabi ng salita ng Diyos na isang utos sa atin, sabi niya, do not be partakers with them. Huwag kang makiholding hands sa kanila. Huwag kang makihawak sa kanilang mga ginagawa. It is a sobering command na kung saan minsan tayo po ay magtatanong sa ating mga sarili, sasabihin natin, kaya ko kaya. Sa mundo na ginagalawan ko, pwede ba ito? Hindi po magbibigay ng Diyos ng mga kautusan kung hindi niya po tayo bibigyan ng kakayahan para gumawa. It is a challenge for all of us. Kasi hindi po kami exempted dito ng mga pastors. Because in experience,
sa aking mga karanasan bilang pastors, sa mga tinuturo ko na lessons na mga ganito, actually, pagkatapos na tinuro, ang dami yung mga circumstances to challenge what you teach, what I teach. Kaya po hindi, minsan sabi ko, ayaw kong magturo. Why? Because what you teach, you will be tested. Oh, pag tinuro mo ang mga immorality, yung covetousness, yung filthy talkings, yung mga malalaswang pananalita, maya-maya, padasong ka man. So, again, it is a challenge for all of us. Nasabi po, the command for each one of us is to stop. Stop holding hands in the sin of this son of disobedience. Isardeng tayo nga makigagam, makipil-fellowship, iti basol, dagitoy nga anak iti kinasulpa. Niya po Diyos, tulungan na kumadato. Father God, we want to say thank you sa inyong mga kautusan that remind us of who we are before you. Kami po ay nagpasalamat sa inyo that because of the finished work of our Lord Jesus Christ, our sin debt has been paid. Yung mga kasalanan namin ay napatawad. We are reconciled with you. And you have called us saints and you have made us saints. Father, I just want to pray na you would continually teach us. Ituloy yung apong suruan da kami. Tapno ijay kadi apo dagiti nga kinapudno. Isu apo itagyan iti panunot mi. Bigbigan mi apo nga iti deti nga lubong nga pagbibiyagan mi napnuan apo iti kinadakas. Every sides sa dinuman apo ti sanguan mi adda iti kinadakas, adda iti kapadasan iti pamati. Nga maapo itulokyo kadi nga da kami ket mapagbaligyan mi dagitoy. Akas agtulnog kami apo iti sasaoyo. Wherein you said that we should not be partakers, we should not fellowship. Kadagitoy nga basol dagiti anak iti nasusukir. So nga ama, itulok yung dagiti kinapudno, isu apo iti agyan ti puso mi, isu apo iti mangbalbaliw iti panunot mi, kan isu iti mangidalan, kasano mi nga agbiag, akas may nga santo, iti deto'y napnan basol, nga lubo nga pagbibiyagan mi. Lamada may tanong ka, dagiti dati kararag kandawat mi tinapatigganagan ni Pumay Kristo. Amen.